wala namang farmer na nagbibigay ng micronutrient eh. Ang focus lang nila yung NPK. NPK. So, para ano ba tumutulong sa halaman para hindi magkaroon ng paninilaw? Kaya kung mapansin mo, pag malapit na siyang mamunga o kaya namumunga na siya, naninilaw na sa gilid. Kahit hindi tinatamaan ng ulan. Pag payat yung puno ng halaman mo, alam mo na kulang nun, phosphate na agad. So, anong gagawin mo? Di maglalagay ako ng mataas na phosphate para tumaba yung talbos. Alam mo na agad, pag tulad halimbawa, konti bunga ng halaman mo, o di syempre, alam mo na agad, potassium ilalagay mo. Di ba? Madali lang i-identify. Paano pag nagbukol yung bunga? Yan po ang hindi na nila alam. Hindi nila alam ang kwan. Baluktot na yung bunga. Hindi na nila alam. Nagdilig naman ako ng calcium nitrate nung maliliit pa yan. Nung maliliit pa. Kung mapansin mo sa'yo, di ba? Very limited lang yung pangit yung bunga. Bakit? Naglalagay ka kamo ng calcium sa baba. Tapos nag-i-spray ka ng calcium sa taas. So very limited lang. Pero pag pumunta ka ng ibang ampalayahan, lalo na pag ganito ang itsura na, puro baliko na yan. Marami ng baliko kasi hindi nila focus yung ganun eh. Ang ultimo focus lang nila NPK lang. Welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Good morning mga katongs. Yan, magandang araw po. Timing yung sabi ko na ba, uulan eh. Pero yung ulan bagya lang. So yun nga, nung sinabog namin yung pataba kahapon, sakto biglang ulan, kaya lusaw ang pataba. So ganda ng talab ngayon yan. Ayan o, tignan nyo po mga katongs, ganda ng usbong. Ayan yung usbong pa, buhay na buhay. Yan, kaya maganda magiging kumpan ng balaya natin kahit na sunog na yung dahon sa tagliran sa dingding. Webis pa, Miyerkules ata. Anong araw ba ngayon? Pero at tracing po ngayon, August 13. So ewan ko lang kung anong araw ngayon. Ayun o, kinis pa ng bunga niya, kintab. Dahil pa rin no? Dahil pa rin nilalawit na bunga. Okay, ayan, at napasyalan muli tayo ni Sir Arnel. At saan, ano pangalan ni Sir? Ni Sir Adel. Ang pampo ng Sagrex, sa Sagrex. Ako po yung district manager ng Sagrex. Dito sa Central Luzon. Central Luzon. Sagrex. Ang gawa ng Dopus, di ba? Opo. Sa nutrition company po. Opo. Ayan, bali pan niyo si Sir Arnel. Opo, kasamahan ho natin. Isa ho siyang plant nutritionist ng Sagrex. Palagay niyo sir, may ibubuga pa to. Ang problema nung ceiling niyo sir, so usually dahil sa sobrang ulan, tuloy-tuloy, nagkaroon siya ng sobrang uptake nung tinatawag natin na nitrogen. Kaya kung mapansin mo yung dahon nangungulot. So usually ang problema dito, molybdenum deficiency. Para ma-convert yung protein dito, maibaba niya sa dahon para lumapad yung dahon niya.
kailangan mong gumamit ng molybdenum kasi yun po yung tinatawag na natin na nagbababa ng nitrate dito sa laman niya ng dahon. So yun, makakatulong po yung molybdenum. Ano po yun? Yung saan naman po? I-spray mo po yun, sir. Ini-spray ano yung pangalan nung molybdenum mismo yung pangalan niya, sir. Micronutrients. Opo. Micronutrients siya pero pang-correct siya ng mga nagka-curl na dahon. So hindi siya fungicide. So malaki yung maitutulong nito para yung sustansya na nandito sa dahon maibaba niya sa bunga para mas mabilis lumaki yung mga bunga niya. Kasi pag hindi mo ginawa yun, sir, ang mangyayari matagal ka magpalaki ng bunga. Oo, yun nga po nakakuha ko dyan hindi na lumalaki. Opo. Special product lang yun pag sobrang ulan tsaka lang siya ginagamit. Pag wala namang ulan ng ulan, hindi mo yung gagamitin. Ginagamit lang yun pag tuloy-tuloy yung ulan. Let's say nag-ulan siya ng 3 sunod-sunod na araw, tsaka mo lang siya gagamitin para ma-convert niya at hindi matigil yung bunga. Yun yung gamit ng molybdenum. Pero nung nag-uulan, sir, inubos talaga hindi na patabayan 3 linggo. Opo. Oh, hindi natin pwedeng kargahan ng pataba. Hindi talaga. Kasi maninilaw Kasi po talaga yun. yung ulan po kasi, sir, maraming libre na nitrohino. Opo. So galing libre ho yun, galing sa ulan. So sa environment dito sa paligid, yung mga ho niya, moisture. So nagkakaroon ng maraming nitrogen intake yung sili. Kahit anong halaman. Pag naka-encounter ka ng mga nangungulot, usually yun ho yung isa na pangontra din doon sa ganong klaseng halaman. Kung mapansin mo, sir, di ba halos lahat may tama. So kasi nasobrahan niya yung kain niya ng nitrohino. Yun lang ho yung ultimo remedyo na pwedeng gamitin para ma-convert ho yung protein na nandyan sa dahon. Ano po yung product niya? Molybdenum yung pangalan. Produkto ho namin yun pero specialized product lang para sa ganyang sitwasyon. Kumbaga limited lang ang Opo. Single Ginagamit lang po siya talaga pag ganyan. Hindi ho yun. Hindi maintenance. Ginagamit na pang maintenance. Pang correct lang talaga siya. So yun ho yung ng produkto na yun. So ganun din doon sa talong, mo. Kung mapansin mo yung talong mo, sir, masyadong berdeng-berde. Opo. Instead na ang focus ng halaman mo ay sa bunga, sa dahon. So dahon yung focus mo. So hindi naman siya masyadong kamahalan yung presyo noon kumpara doon sa ibibigay niyang tulong doon sa gumagamit ka nga ng mahigit 2,000 na fungicide yung mahigit 1,000 lang na magagamit mo sa 2 taon. Yung kalbusink, kahit kalbusink yung ikombinasyon nila para mawala yung mga ganito sa yung mga lapnos. Kasi kung hindi mo maagapan to, yung mga susunod na bunga magkakaroon din kagad. Magkakaroon din ng ganyan. Let's say ito, ang dami. 3 sa isang lumabas na sanga. Maliliit pa lang meron na Opo. Dumarating talaga yung lapnos, sir. Sobrang ulan. Opo. Nasobrahan mo yung patubig. Tsaka lang nagkakaroon ng lapnos. So yun. Kasi yung calcium ko kasi, immobile po yun. Hindi ho siya umaakyat. So kung hindi siya nasipsip ng halaman mo na naglagay ka ng calcium nitrate sa ilalim, tapos umulan, lulubog na po siya. Ala na. So ultimo remedyo doon, wala siyang makain na calcium sa ilalim. Kaya ang gagawin mo para ma-correct mo yung lapnos na ganito at saka yung ganito na klase, i-sprayhan mo siya sa ibabaw. Pero yung maintenance na ginagawa ho ninyo, let's say mga 60 to 80 ml, pag nag-uulan-ulan, tataasan mo siya. Magiging 100 to 120 ml per knapsack sprayer. Saan po yun? Sa i-spray mo po yun. Pag knapsack sprayer, yung 16 liters. Pag 20 liters naman, magiging 120 to 140 ml yung gagamitin. Karaniwan ginagamit ko, 25. Kulang yun, sir. 25 ml? Hindi, 25 liters. Pag 25 liters, isang latang sardinas yung gagawin. Isang lata, no? Saan gamot yun, sir? Pangontra po dito, sir.
Sa lapnos. Apo. Yung kalbusing po yun. Ah, Yun ang ginagamit natin pag ganito yung klase ng bunga. Kasi pag ganito bunga, talo ka ho. Lalo na ngayon, mahal ang sili. So sayang. sayang nga eh. 7 pa naman yata. 7 sir? Ah, sa su- 1.7 pa. Sa susunod na 10 araw, sir, hindi na ganito yung mga bunga. Yan ah. Maayos. Kung mapansin mo, ito, hindi pa siya totally matured. Mhm. Pero mabilis na lang siyang... Kaya nga ang gagawin ko, papipitas ko lahat yung ganyang kwan eh. Pwede, para, sir, palinis mo siya lahat. para malinis yung Hindi naman to nakakahawa. Eh. hindi naman ah. Hindi naman to nakakahawa. Kasi calcium deficient po ito. Hindi tulad ng mga insekto. So yun, pag napabayaan mo, Mm. mabilis siyang dumami. Ito hindi eh. Nagkaroon lang siya ng pungus dahil sa sobrang ulan. Mhm. Isa Ngayon, na rin. nakapenetrate lang yung pungus dahil manipis yung cells ng halaman Mhm. dahil sa kakulangan ng calcium. Tama naman yung sinasabi nila na infected siya ng pungus. Pero pag sufficiente yung calcium dito sa cells niya, Hindi siya tatamaan. hindi siya tatamaan ng Oo. lapnos. Matagal pa naman ka pa naman na hindi na gumagamit ng kalbusing yata dito sir. Hindi, nagkukuha kaya lang. Simula ng ulan no sir. Talaga. Let's say ganun sir, alam mo na paparating yung bagyo, no? Mhm. So ang gawin mo na, isprayhan mo na siya bago dumating Bago yung umulan. Let's say babagyo siya, nagsabi yung Pag-asa, babagyo 2 siya days sa susunod before. araw. Opo. Mag-spray ka na para may protection na siya bago dumating yung ulan. Mm. At tapos pag tumila ng konti, spray na naman para ma-sustain mo siya. Kahit na twice a week pwede. Oo, pwede. Pwedeng Pwede. ganun. Hanggat ganito yung nakikita mo na bunga, sir, every 3 to 4 days, kailangan nag-i-spray ka. Kasalanan ni Sir yan, hindi pinaliwanag sa akin. Sabi ko lang kasi sir, maintenance lang po no. Ang ganda po kasi nung nakaraan dito sir eh. Oo, maganda yan. Kaya ang ginagawa ko lang po nung nakaraan, once a week lang talaga. Nung- okay yun. Spray, paint maintenance. Ito, humaharvest ng mahigit tinulada, isa't kalahati. Oo, ito. Ang presyo ba noon, 60. Medyo mababa. Ababa. Kaya kung ngayon tumaas, bumaba ang ani. Production. Oo. Hindi, Pero makakahabol pa makakahabol yan, sir. Gawan natin ng program. Sige, sir. Para makabawi ka dito. Ang daming palit, oh. Ang tsaka- daming palit na bunga, oh. Mhm. Buhay na So, buhay pa sayang. yung talbos niya sir eh. Oo, Bulaklak, hindi na maganda nasaktan pa. lang naman to nung dire-diretso yung ulan. Kaya Mhm. nakapasok yung pungus. Ito, oh, tulad na lang nito, sir. Oh. Ang kapalit niya, 1, 2, 3, Mhm. 4. O, 4 na. Dapat na lang yung aalagaan. Magtatanggal lang tayo. O, lalo dito, oh, ang daming talbos. Oh. Dahil nang nagkuhan ano. Oo. So, ang gagawin na lang dito para hindi magtuloy yung kulot, hahaluan mo siya ng konting molybdenum. Mhm. Mayroong pangpabunga, mayroong pangontra sa lapnos, tapos pangpalapad ng dahon na ganito para hindi siya magkaroon. Ayan, tatanim na sila. Kasalukuyan ho tayong nagbibisita sa farm ni Boss. Yun o. Ganda ng kapalaya. Yan, yan din yung... Parang tama nga yung sinasabi mo no sir, hindi sila kalakihan. Ano? Yung bunga po. Hindi, malalaki ang bunga yan. Di ba ito yung mga puro mahaba lang sir? Oo. Malalaki bunga yan. Ngayon lang ano yan eh. Okay. Alis kakapitas lang siguro no sir. Talaga. Ang assessment ko lang dito, sir. Wag mong Sige sir. Mas maganda pag ganitong rainy season, mayroon kang parang kanal sa gitna. O yun doon, inamin ko rin yun. Doon ako nagkamali eh. Kasi Pag dry season, kahit ganyan, okay. tiwala ako mataas yung lupa. Eh, nung nag-ulan, nakita ko talagang nakukuhan din yung tubig. Hindi niya na, kumaga naanuhan din, napopondohan din. Kasi, kung nagawa mo lang siya ng irrigation, sir, hindi magkakaganito. Oo, tama. Yun nga yung talaga inamin ko sa vlog ko, pagkakamali ko. Hindi ko na lagyan ng kanal.
Ang forma kasi niyan, pang tagara. Pantagaraw, tama po sir, tama po. Kaya nga nung alam nyo, nakikita ko ng tinatamaan yan, mali ka ako to. Yung pagkakita ko lang doon, Opo. yun lang kulang nito, kanal sa gitna. Kaya nga sabi ko, sa susunod, alam mo naman, hindi naman tayo matututo kung hindi tayo magkakamali. Oo, tama po. Pero hindi pa naman huli lahat sir. Kahit pa paano naman Maganda pa naman talbos, makakabawi ka pa dito. Kikita pa. Hindi pa siya masyadong ano eh. So Kahit- subukan natin yung Pospro na kombinasyon. Pospro Zinc 2530 para tuloy-tuloy yung bulaklak. Sa susunod naman Calvo Zinc 4048. Ganun po. Pagsalit-salinin mo sir para Mhm. matikman mo yung magandang presyo. Mm. Kasi sa ano yung Pospro Zinc Mhm. hindi kakalat yung mga ganito, Yung mga ganyan. yung mga namumula. Para makontrol mo. Mhm. Kasi yung Pospro kasi systemic fungicide yun na may bactericide. Opo, nabasa ko nga sa binigay ni Kwan eh. Kaya makokontrol mo yung mga ganyan. Hindi na gagaling yung mga naninilaw Hindi na na, namumula, opo. pero yung dito sa taas, Yan ang kukontrolin naman. hindi na siya kakalat. Opo. Pati dito sir, kung mapansin mo, tinamaan din siya ng molybdenum deficiency. Mhm. Kung mapansin mo yung talbos niya, kumapal, Parang namarako ngayon. parang namarako. Ah. Oo. Ganyan yan. Oo, kasi yung nutrient na nitrogen niya dito, instead na makatulong na lumapad, nagpipix siya dito sa dahon. Mhm. Hindi niya nadidistribute ng maayos kasi sa kakulangan ng molybdenum. Yun ang trabaho ng molybdenum sir, nitrate reductase. Iko-control niya yung sobra na nitrogen para kumalat sa lahat ng parte ng katawan at hindi manilaw yung halaman at kumapal yung dahon. Mhm. Pero may pambawi pa to sir. Pero maganda pa naman ang presyo. Oo, kahit ilang pitas pa to. Nakakawa naman na yan Siyam. Oo, kahit ilang pitas. Sabi ko mga 12 lang, okay na. Bawi na. Yun lang, anuhin mo muna yung 4048 sir. 4048 Pospro Zinc Halo para po. biglang lumaki. Ano yung halo po? Paghaluin mo na yon. Kung gusto mong haluan siya ng insecticide na matabang, okay lang. Matabang lang ang... Huwag mo nang hahaluan ng fungicide. Okay lang yung fungicide na yun. Sa 200 liters na drum, sir, Tigi-tigi isa. Tigi-tigi isang kilo. Oo. Ah. 1 litro ng Pospro, 1 litro ng zinc, tapos 1 kilo ng Pospro. Ano po yun, yung pulbos o yung... Pulbos. Opo. Yung dalawa, liquid yon. Yung Pospro, liquid po yun. Yun po yung fungicide Mhm. na may bactericide. Mhm. Yun po yung pangontra dito sa ano. Yung zinc naman, para gumanda yung talbos niya. Eto, para mapataba mo to. Po. Pag tumaba yan, sumanga, mas may tsansa pa siya na Humaba buhay. mahaba mo yung buhay. Yung 4048 naman, para mabilis mong pakinabangan ito, mabilis siyang lumaki. So yun yung purpose niya. Kasi maganda presyo eh. O sa susunod na spray mo, Calvo Zinc 2530 lang. Calvo Sa Zinc susunod na naman, 2530. 4048 Pospro Zinc na naman. ang combination. So sayang pa to sir, ang dami pa tong Nakakailang pitas na po kayo dito? Siyam. Siyam. daming pera pa to. Ganda, parakada pa lang yun. May sprayan mo to sa loob ng 2 araw. Ang lalaki na yan. Opo. Mabilis Lalo na na yan lumaki. 4048 pa naman yung gagamitin ni sir. Oh, yun talaga yung panggamit dito kasi maganda presyo. Para mabilis. Mabilis po ano. Kasi yung 2530, pang palabas lang ng bulaklak yun at saka mga busil-busil. Pang fruit setting lang yun eh. Opo. Pero pag maganda presyo, 4048 talaga. Para humabol ng Para humabol. Mabilis kumita. Bilis laki, bilis kita. Oo. Eto, ma-sprayan mo to ngayon. Sa susunod na araw, malaki na to. Mabilis magpalaki ng bunga kasi. So ito ko. Nandito po tayo sa farm nila sir. Nagbisita ko tayo sa farm nila na bahay kubo kung tawagin. Iba-ibang variety. Halaman. nung ginawa kasi namin to sir,
tag-araw. Mm-mm. Hindi ko akalain na magsusunod-sunod yung ulan na yon. Doon ko nakita talagang hindi na kayang i-absorb ng tubig yung ng lupa yung tubig. Hindi talaga sir. Hindi na rin natin kaya pang makinahan pa. Hindi na pwedeng pasukan. Mas mahirap. Sabi ko, bahala na ako kung mabuhay. Mas may stress na lang po yung At kapalayan least, natin eh. at least sir, hindi bumigay yung Yun nga lang. makakabawi pa kahit pa paano. Makakahabol pa Maganda naman din yung ina-harvest, kaya lang yun nga lang, parang hindi habay buhay, di ba? Opo. Kasi nga, gawa nung... So, makakabawi pa to sir kahit pa paano. Pag napaganda natin to ng konti, mapahaba pa natin ng mga 4 na pitasan, 5. Malaking bagay. Basta wag mo na lang i-spray ng herbicide. Yung... Nagbabawas na rin si sir sa herbicide. Ano epekto nun, sir? So usually ang daming pwedeng mangyari kasi pag nag-i-spray ka lagi ng herbicide. Una, although dito lang contact lang yung approach niya. Pero yung mga ano niya sir, yung natatapon na napupunta diyan sa sa lupa. Nakakadamage siya ng ugat ng halaman mo. Palaya mo kung ano man diyan. Pangalawa, yung chemical residue niya pwedeng humalo na doon sa sa tubig na nasisip-sip ng mga mo. So pag nag-spray ka galing doon sa poso, so may chemical na na-absorb papunta diyan sa sa mga halaman mo. Kaya kung mapansin mo, nag-spray naman ako ng mga foliar, bakit medyo naninilaw? Yun na yung yun ang po nun. So hindi basta-basta mawawala po. Yun yung disadvantage mo. Tapos hindi mo mapapahaba yung titasan ng gulay mo kung lagi kang nag-i-spray ng herbicide. Yun yung disadvantage. Kung mapansin mo bakit successful yung ibang bansa sa pagtatanim ng mga vegetables, so usually hindi sila talaga gumagamit ng mga herbicide. Insecticide normal, kailangan mo yan. Pero yung herbicide malaking bagay talaga yung impact. Kahit sabihin mo na lang siya na contact lang doon sa malaking bagay. Dito nga natatakot akong gamitan to yung palaya. Grass cutter mo na lang. Kung may grass cutter. At saka ako naman to oras na tulad niya magsara sa taas. Makuha na lang yung damo niyan. Tagal na bago talaga lumabong sir. Ito, grass cutterin mo to. Pag nagpang-abot na to, wala na to. Tsaka kailangan mo din yan. Bakit? Diyan yung breeding area nung Kahit yung mga ganito lang, hindi naman masyadong matakaw yun ng pagkain. Magiging breeding ground nila. Di at least hindi mo sila problema dito sa taas. Dito sila sa baba. Kasi kaya lang nagiging peste yung mga insekto. Kasi ikaw ba naman magtanim ng ampalaya, malinis sa baba, saan sa tingin natin pupunta yung mga insekto? Di syempre sa ampalaya. Wala na silang bahay, parang mga squatter area yan. Gibain mo yung mga bahay nila, saan sila titira? Di magwiwelga sila, sisirain nila yung ganon din ho yung sa halaman. Malaking bagay, ang daming kasunod ang mga kasunod. Ang dami lang busel. Daming kasunod. Paano kung nag-zinc ka pa? Lalabas lalo yung potential ng mga busel po. Doon po sa mga inaalagaan nating ampalaya dito sir sa Santa Rita, nasa pa lang sila. Nagsisimula pa lang silang pumitas. Bago pa lang. Maluwang. 11 hectares. Dito. Sa Santa Rita pa lang. Mga nagkakasalukuyan nagkukuhan pa lang. Ano pa lang sila, harvesting. Kaya sakto yung tirada mo, 4-0. Kuhan bumababa na Pababa. Oo. Marami na, may mga bago ng 140 na yung pinaka price natin. Hindi, kanina ata 100 na lang Bilis naman bumaba. Hindi lang to. Pwede pang umabot hanggang 6-7. Anim. Dami pang kasunod. Marami pa.
Susundan lang po. Pero sir, palagay nyo pwedeng tulad na yun, mga bakante sa gitna, pwede yan magsunod Pwedeng ng ampalaya? pwede naman. Yung ganyan Pagka ililipat mo na siya, pwede naman. Pwede. Pero mismo doon sa pinanggalingan, hindi. Hindi, pwede rin dyan. Pwede rin magtanim. Basta lalagyan mo lang siya ng dupos-humic acid biobusan bago kang magtanim. Para yung nutrients na nawala mo na micronutrients. Kasi ang practice kasi nating mga farmer, kasi farmer din po tayo. No? Lalagay tayo NPK lang. Yung mga secondary macro na calcium, magnesium, sulfur, hindi na kilala. Yung iron, boron, zinc, molybdenum, manganese. So usually, yung mga yon, sulfur, hindi na natin na ilalagay dyan. Kaya kung mapansin mo, ang ganda nung arangkada. Pero nung namumunga na, ang dami ng problema. Tama po. Kasi wala namang farmer na nagbibigay ng micronutrient eh. Ang focus lang nila yung NPK. So, para ano ba tumutulong sa halaman para hindi magkaroon ng paninilaw? Di ho ba? Ang responsable doon is zinc, sulfur, magnesium at saka iron. Sino bang farmer naglalagay ng apat na yun? Yun yung chlorophyll production eh. Wala namang farmer naglalagay nun. Kaya kung mapansin mo, pag malapit na siyang mamunga o kaya namumunga na siya, naninilaw na sa gilid. Kahit hindi tinatamaan ng ulan. Kasi ang focus lang nila NPK. Totoo yun. Yung nitrogen, pampaberde yan. Paano siya magkakaroon ng chlorophyll production dito sa dahon kung wala yung apat na yun? Yun yung big four na kailangan mo para maganda at malusog yung halaman mo. So yun yung namimiss nung mga farmer na hindi nila na ilalagay. Pag pinaliwanag mo sa kanila, NPK lang naman alam namin eh. Yun naman talaga. Totoo yun. Karamihan ng farmer, yun lang ang alam. Bakit successful yung mga ibang bansa? Ayun. Kasi mas marami silang nilalagay na micronutrient kaysa NPK. Kasi yung NPK, madali mo lang i-identify. Let's say, medyo naninilaw yung bandang baba. So usually, nitrogen na kulang mo. Pero pag tumataas yan, yung mga micronutrient na kulang mo. Ano ilalagay mo? Di maglagay ka ng konting urea para bumalik siya sa pagkaberde. Pag payat yung puno ng halaman mo, alam mo na kulang nun. Phosphate na agad. So, anong gagawin mo? Di maglalagay ako ng mataas na phosphate para tumaba yung talbos. Alam mo na agad. Pag tulad halimbawa, konti bunga ng halaman mo, di syempre alam mo na agad potassium ilalagay mo. Di ba? Madali lang i-identify. Paano pag nagbukol yung bunga? Yan po ang hindi nila alam ang kwan. Baluktot na yung bunga. Hindi na nila alam. Nagdilig naman ako ng calcium nitrate nung maliliit pa yan. Nung maliliit pa. Ito sir, yun ang napansin ko rin sa karamihan ng farmer. Ang alam nila pambasal calcium. Hindi nila kumbaga hindi nila inaano habang lumalaki. Yun ang kailangan din ng totoo yan. Kaya ako alam niyo sir, ang inaano ko yan, sinasalit ko. Winner, calcium, halo 'yon, halo. Hindi ko niwawala yung calcium. Para kung sakaling kapusin siya dito sa taas, sa baba mayroon siyang masipsip. Paano? Ang tanong kasi dito na karamihan, kung kailan dumami yung bunga, doon pa lang sila hindi naglalagay ng calcium. Di ba? Hindi na sila naglalagay Tapos magtataka sila, 50% o kaya 60% nung tanim nila reject. Tama. Paano hindi makakaroon ng reject? Hindi mo nga nilagyan ng calcium para maging maganda yung sales ng halaman mo, bunga So, yun yung kung mapansin mo sa'yo, di ba? Very limited lang yung pangit yung bunga. Bakit? Naglalagay ka kamo ng calcium sa baba. Tapos nag-i-spray ka ng calcium sa taas. So very limited lang. Pero pag pumunta ka ng ibang ampalayahan, lalo na pag ganito ang itsura na, puro baliko na yan. Marami ng baliko kasi hindi nila focus yung ganun Ang ultimo focus lang nila NPK lang. Malaking tulong mo.
Tingnan mo na lang dito, kahit sumilong ka sir. Konti lang yung baliko na bunga sa halaman. Although maraming bunga, pero pag tinignan mo yan sa mga ibang kagaya mo na nagtatanim ng ampalaya, mas marami halos yung reject. Lalo na ngayong umulan, Opo, opo. di dapat ang napansin ko na sa bunga mo, nagbitak-bitak na po. Pero kung pansinin mo yung bunga ng ampalaya mo, hindi siya nagbitak. Oh, di dapat nagbitak na to. Ang problema lang yung mga ganito kasi boron deficiency to eh. Opo. So yung mga bukol-bukol na to eh. So boron deficiency yan. Eh sa dami ng bunga na yan, ang nilalagay lang natin na boron 1% eh. Hindi niya ba susustain lahat no? At least pag tinor kayo, nasa 5% lang yung reject. Opo. Oo. Hindi tulad nung iba na pinupuntahan natin ano. Pagdating pa lang namin nasa 20%, 25% yung reject. Paano hindi sila gumagamit ng calpusing o kaya hindi sila naglalagay ng may calcium sa baba? Yun yung nagtataka ako sa karamihan ng tama sila, pambasal din ng calcium, kaya lang hindi nila alam na hanggang sa Hanggang sa magbunga. dulo yun. Opo, hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo kailangan mo yun. Mas kailangan pa nga siya kapag bungahan na po. Doon mo siya kailangan na marami. Kasi patakin mo, ang dami mong bibigyan ng calcium, ang daming bunga yan. Biruin mo ilang tonelada yung aanihin mo. Tapos konting calcium lang. Yung iba naglalagay 20 ml, 10 ml, 30 ml. Yun yung tinatawag nila na kasakiman eh. Gusto mong umani ng marami, ayaw mong magbigay. Magbigay, ayaw mong suportahan yung ano. Tapos dasal ng dasal yung iba, Panginoon, bigyan mo kami ng maraming bunga. Oo, pinapakinggan naman ng may kapal yun eh. Kaso nga lang, ang problema, pinapakinggan niya, hindi mo naman tinutulungan yung halaman mo, di ba? Tama ba? Kaya, hindi niya matutulungan din yung tanim mo. Kung ulan sana kailangan mo, Panginoon, bigyan mo kami ng ulan. Bibigyan ka niya ng ulan. No? Eh, yun, sustansya kailangan mo eh. Eh, wala namang, parang ano yan sir eh. Parang ginto sa, sa bundok. Wala namang unlimited. Buti ka sana kung mang inasal unlimited rice. Hindi ito, walang unlimited calcium sa lupa. Mauubos yan. Lalo na yung mga paulit-ulit na nagtatanim ng ampalaya sa isang lugar. Kung mapansin mo. Di ba? Una maganda, sa susunod okay pa, sa susunod wala na, lilipat na yan ng pagtatamnan ulit. Kasi ubos na yung sustansya. Opo, ganun ang may una pangalawa maganda. Kaya lang pagka nagtagal ala na. Wala na. Kahit anong gulay itanim wala na. Pero pag naglalagay ka lagi ng doposumic acid diyan bago ka magtanim, hindi ka mauubusan. Mayroon kang stock nutrient lagi. Tapos sinusuportahan mo ng calcium nitrate, nilalagyan mo ng calpusing sa taas. Kahit hindi ka maglipat ng maglipat, tapos hindi ka nag-i-spray ng herbicide, scatter ka na lang. Dito nasubukan ko sir yung dito, yung humic acid dopos, yung tinuro ni sir. Ang ganda ng bulas ng halaman. Tapos kahit hindi ka maglipat ng maglipat, pag magtatanim ka ulit, doon ulit. Lalagyan mo lang siya ulit. Sasabihin na yung mahina na yung lupa, resistensya. Eh paano puro NPK lang alam na ilagay? Eh hindi kasi nila alam sir na nung unang panahon, ang lupa punong-puno yan ng organic materials. Kasi nung unang panahon, ang daming hayop. Yung banyo ng mga tao dyan lang sa gilid-gilid, di ba? Maraming organic. Eh ngayon, ulting piggery farm, may lagayan na ng tae. May poso negro na. Paano aagos yun sa kalupaan? Di wala ng organic matter. Yun yung nakukuha natin doon sa humic acid. Fulvic acid, di ba noon hindi naman uso yung tinatawag natin na chemical pesticide. Hindi yan uso eh. Eh ngayon, nagsimula nung 1980s onward, palakas silang gumamit. Eh, mayroon bang fulvic acid yung lupa na tagalinis? Kasi yung fulvic acid parang janitor yan eh. Siya yung nag-a-absorb ng mga tinatawag natin na mga metal element na cost ay na pinagmumulan ng mga tinatawag natin na pesticide. Usually yung mga chemical residue na yun. Si fulvic acid yung tagalinis.
tagatanggal. Opo. Eh ngayong panahon na ngayon, wala na. O pangalawa, yung lupa na kinatitirikan ng mga halaman natin dito sa Central Luzon, lahar. Mm. Mababa yung ano nito, tinatawag nila na organic matter, kaya nga sandy soil eh. Pag naglagay ka ng abono, lulubog yung iba, yung hindi makukuha ng ugat. Ang makukuha lang niya, yung malapit lang sa mismong ugat niya. Eh paano yung mga ibang abono na nilagay mo? Di sayang na yun, nag-leach lang. So si humic acid, aabsorbin niya yon. Parang bangko na dinideposit mo lang yung excess na nitrogen, phosphorus, potassium na nilagay mo dyan. Anytime na kailangan ng tanim mo, nire-release niya parang bangko, pwede niyang i-withdraw. Yun yung advantage. Yun yung ng humic acid. Kaya kung mapansin mo sir, pag nagamit ka ng humic acid, so matagal yung berde. Opo. Dito ang tagal kong nag-abono rito nung Matagal. basal. Ilang beses ka lang. Ilang beses lang ako nag-abono rito. Kasi na-utilize ng maayos yung abonong nilagay mo. Sana anda lang ako mag-abono pero yung puno niya Maganda. ang ganda. O ngayon, ang gagawin na lang ng farmer, check and balance na lang. Kung Opo, merong kulang, opo, ganun. yun na lang ilalagay mo. Kulang sa bunga, ito kailangan ko ng potassium. Medyo manipis yung talbos, kailangan ko ng mas mataas na zinc at saka ng phosphorus o phosphate. Medyo nagtitil to yellow na yung dahon ng halaman ko. Maglalagay na ako ng konti ng konting urea. So ganun na lang gagawin nila. Kaso pag may meeting, ayaw nilang umatin. Yun ang sakit na talaga. Parehas na lang yan, sabi nila. Hindi sila matututo ng nutrition. Hindi nila alam na yung technology Pabago na eh. pabago ng nai-innovate ng nai-innovate. Parang cellphone. Dati ano lang yan, dipindot, walang video call. Ngayon may video call na, may screen na siya. So ang daming innovation na nangyayari. Parang ganoon din sa may iiwanan ka kung hindi ka mag-a-attend ng mga seminar. Tinatawag natin na ganito. So usually nakakatulong yan doon sa aeration nung lupa. Yung pasok ng tubig, pasok ng oxygen, kasi kailangan mo ng carbon, hydrogen, oxygen para matagal yung survivability ng mga halaman na tinatanim mo. Ngayon, kung mayroon ito, hindi compact yung lupa mo. Nakakatulong siya para makultivate yung mga ugat yan sa ilalim. Tapos yung mga tain nito, rich in nitrogen yung mga tain. Taim bulatin kung tawagin yun eh. Makakalibre ka. Oo. Makakalibre ka ng nitrogen na pataba. So ito kahit hindi ka na gumamit ng herbicide, tiyagaan mo na lang na i-grass cutter. Ito kahit sa ibabaw, huwag ka nang umalis sa lupa natin. Talagang paano Malipit. maganda. Dito ka na. Ang daming perang ipapasok nitong lupa natin. Alam mo ba yung successful na farmer na nagkaroon ng Gawad Farmer Award sa Calabarzon? Ganito yung lupa. Maraming bulatin. Hindi siya gumagamit halos ng insecticide. Very minimal yung insecticide na ginagamit niya. Malatayon, cypermethrin, ganun lang. Yung mga ganon. Yung mga pangbugaw lang. Ito, mapapansin mo rin pagkatagalan na hindi ka magamit ng mga insecticide. Kahit tag-araw, hindi ka masyadong gagamit. Greg, double mo na.